January 7, 2021, nawala sa kanyang tahanan ang isang 40 years old Phil-Am na si Maya Mellet. Makikita sa mga surveillance camera sa lugar na umuwi siya ng bahay bandang alas 5 ng hapon ng araw na yon at mula noon hindi na siya muling nakita. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang misteryosong pagkawala ng isang kababayan nating Phil-Am sa Chula Vista, California. Ano nga kaya ang nangyari at sino ang nasa likod ng kakaibang insidenteng ito? Misteryosong nawala sa kanilang tahanan si Maya Mellet. Sa pag-aalala at pagsisikap ng kanyang mga kamag-anak na muli siyang makita, namigay ang mga to ng mga leaflets na may larawan ni Maya at nanikit ang mga poster sa paligid ng lungsod. January 10 ang kaarawan ng kanyang panganay na anak, kaya't imposibleng makalimutan niya ang araw na to. Sa ulat ng kanyang mga kamag-anak, huli siyang tumawag sa kanila noong January 7, bandang 8:15 ng gabi. Dose-dose ng mga voluntaryo at kapulisan naman ang tumulong sa paghahanap kay Maya. Sinuyod nila ang kalapit ng mga kakahuyan, mga sapa sa kapitbahayan at isang abandonadong golf course pero bigo pa rin silang magkita si Maya. Habang ang asawa naman ni Maya na si Larry Mellet ay hindi kailanman nakibahagi sa paghahanap kay Maya. Bukod dito di nagtagal ay tuluyan niya na ring pinutol ang lahat ng kanyang kaugnayan sa pamilya ni Maya. Ipinagpalagay naman ng pulisya na si Maya matapos ang huling away nila ng kanyang asawang si Larry ay tuluyan nang nagpasyang iwan ng asawa. Gayunpaman, umusbong ang mga katanungan tungkol sa paglayas na to ni Maya. Kung lumabas siya ng bahay para iwan ang asawa, dapat ay nakunan siya ng surveillance camerang umalis ng tahanan. Maliban na lang kung dumaan siya ng bintana o sa likurang bahagi ng bahay. At ano ang dahilan? Bakit ganito kung umasta ang kanyang asawang si Larry? Sa isip ng ilan, malamang na maraming tagahanga ang magandang si Maya at marahil may ibang lalaking sangkot. Posibleng nawala na ang damdamin niya sa kanyang asawa at tumakas kasama ang iba. Ito marahil ang dahilan ayon sa ilan, kaya't parang wala nang pakialam si Larry kay Maya. Ayon naman kay Larry, naniniwala siyang buhay pa ang kanyang asawa. 2 beses na umano tong naglayas ng bahay noong 2020 nang walang paalam sa kanya o kahit sa kanilang mga anak. Tinagdag din ni Larry kahit iniwan na sila ng kanyang asawa, ipinapanalangin niya pa rin nasa mabuti tong kalagayan. Isinilang si May o Maya Tabalanza Mellet noong May 1, 1981 sa Southern Province ng Ilocos Sur. Panglima siya sa 6 na anak ni Pablito at Nomi Tabalanza. Matalino si Maya. Nagtapos siya sa elementaryang panglima sa nangungunang mga mag-aaral sa kanyang klase. Pagkatapos taong 1995, nag-migrate ang pamilya sa lungsod ng Honolulu sa Hawaii. Nag-aral si Maya sa Redford High School at napaka-aktibo sa paaralan. Nagtatrabaho din si Maya sa McDonald's kung saan niya nakilala si Larry Mellet at mabilis namang nagkamabutihan ng dalawa. Nagtapos si Maya ng high school ng may karangalan sa edad na 17 anyos at sa edad na 19 years old, nagpakasal na sila ni Larry. Kasabay nito, pumasok naman siya sa University of Hawaii sa Manoa, habang si Larry naman ay nagsasani ng Navy sa Virginia. Di nagtagal, lumipat ang mag-asawa sa Chula Vista, California para dun magsimula ng bagong buhay. Ipinagpatuloy rin dito ni Maya ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos ng may karangalan. Agad din siyang nakapasok ng trabaho. Hindi rin kaagad nagbuntis si Maya. Gusto niya kasing saka na sila mag-anak kung talagang kaya na nilang ibigay sa magiging mga anak nila ang masaganang buhay. Kaya't kailangan muna nilang magsikap mag-asawa bago magsimula ng pamilya. Taong 2010, isinilang ni Maya ang kanyang panganay na si Lara May. Pagkalipas ng 1 taon, isinilang naman niya ang kanilang pangalawang supling na si Maylani at taong 2016, ipinanganak naman ni Maya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na pinangalan ng Lazarus Tristan. Sa kabila ng pagiging abala, palagi siyang may oras para sa kanyang pamilya. Madalas din silang mag-camping at hilig niya ring mag-hiking. Alam niya rin kung paano tumugtog ng piano at gitara. Gumawa pa nga siya ng YouTube channel para sa kanyang sariling mga kanta. Mapagbigay din si Maya, lalo na sa mga bata. At sa tuwing bumibisita sila ng kanyang mga anak sa Pilipinas, palagi siyang may mga dalang gamit sa eskwela na ibinibigay niya sa mga bata sa kanilang komunidad. Gustong-gusto niya itong ginagawa sa tuwing umuuwi siya ng bansa. Kalaunan sa pagsasama ng mag-asawa, nakakarinig na si Maya ng mga kakaibang ingay sa loob ng kanilang tahanan. Pakiramdam na tuloy na babalyo na siya.
Araw-gabi niyang naririnig ang mga ingay na yon. Akala niya pinagmumultuhan na siya. Sa biglang pagkawala ni Maya, hindi naman tumigil ang kanyang mga kaanak sa paghahanap sa kanya. Agad din silang kumuha ng private detective para makatulong sa paghahanap. February 5, 2021, nanawagan ng mga pulis at pamilya ni Maya sa publiko na tulungan silang mahanap si Maya. At di nga nagtagal, may nahanap na kalansay sa Orange County na pinaniniwalaan kay Maya. Pero sa resulta ng pagsusuri, napag-alaman na lalaki ang nasabing mga buto at hindi sa tao kundi sa hayop. Sa kanilang pagsasama sa pagtatapos ng 2020, naging magulo ang relasyon ng mag-asawa. Iniisip ni Larry na may ibang lalaki si Maya. Walang hangganan ng selos niya sa kanyang asawa at kung nung una ay nagagawa pa tong tiisin ni Maya, kalaunan halos hindi niya na rin kaya. Nalaman ding inireport ni Maya sa istasyon ng pulisya ang maaaring magawa ni Larry dahil sa galit at labis na paninibugho. 2 araw din bago siya nawala, nakapagpadala pa ng mensahe si Maya sa kanyang kaibigan na gusto na niyang makipagdiborsyo kay Larry pumayag man ito o hindi. Sinabi niyang hindi na niya titiisin ang kanyang asawa para lang sa kapakanan ng kanilang mga anak. Dagdag niyang literal ng kinokontrol ni Larry ang bawat galaw niya. Nagiging praning na umano to dahil sa sobrang pagsiselos. Pumupunta din si Larry sa pinagtatrabahuan ni Maya anumang oras para masiguro na hindi lalaki ang solo nitong kasama sa trabaho. Naaasar si Larry dahil maraming lalaki sa grupo ni Maya. At minsan, naglakas pa ito ng loob na magpadala ng email sa dating boss ni Maya. Hinihiling na ilipat sa ibang dibisyon ang lahat ng lalaking kasama ni Maya sa grupo. Halos sinusubaybayan siya ni Larry sa lahat ng oras. Minsan, itinago ni Larry ang cellphone ng kanilang anak sa kotse ni Maya para masubaybayan ang mga galaw ng asawa. Dumating na rin sa puntong naging bayolente si Larry. Isang beses halos sakalin na niya si Maya. Dahil dito, nag-iwalay ang mag-asawa pero di rin nagtagal. Muli ring bumalik si Maya kay Larry pagkatapos ng 6 na linggo. Pagka August 12, 2020, nagpadala ng mensahe si Maya sa kanyang kapatid na si JR. Sinabi niya rito na mas naging malala pa ang pagsiselos ni Larry. Tinitingnan na nito ang lahat ng kanyang mga mensahe sa lahat ng kanyang mga social media accounts. Sa pagkawala ni Maya, kahit hindi naman talaga kabilang si Larry sa mga pinaghihinalaan nung una, nagkaroon na rin ng matinding interes sa kanya ang pulisya. Kinapanayam ng mga investigador ang mga kaanak ni Maya na nagsabing bago mawala si Maya, nag-camping ang mag-asawa. Pero habang nandun, nag-aaway lang din sila. Umuwi si Maya galing sa camping at sinabi sa kanyang pamilya na kung sakaling may masamang mangyayari sa kanya, si Larry ang may gawa. Pero ayon sa file ng kaso, sinabi ng kaibigan ni Maya sa pulisya na may sinabi din si Maya sa kanya noong December 2020. Sinabi umano ni Maya sa kanya na hindi umano to naniniwalang kaya siyang saktan ni Larry. Pero naniniwala si Maya na kayang saktan ni Larry ang kanilang mga anak para lang bumalik siya rito. Sinabi naman ng mga taga-usik sa paglilitis na hindi na ipaliwanag ng husto ni Maya sa nasabing kaibigan kung ano talaga ang ibig niyang sabihin dito noong mga panahong yon. Sa mga ingay naman na naririnig ni Maya sa bahay nila, nung una ipinagpalagay na dala lang niya ng pagod at problema sa kanilang pamilya. Pero napag-alaman kalaunan na naglagay pala ng mga aparato si Larry sa mga sulok ng bahay na siyang gumagawa ng mga nasabing ingay. Ayon sa isang detective na nung huling bahagi ng 2020, nagpadala si Maya ng mga mensahe kay Larry. Hinihiling nito sa kanyang ihinto na ang pag-play ng mga naturang audio messages na negatibong nakakaapekto sa kalusugan ng isip ng isang tao. Araw-araw kasi itong naririnig ni Maya. Sinabi naman ng hipag ni Maya si Genesis Tabalanza sa mga investigador na si Larry mismo ang nag-record ng mga nasabing audio at sinabing umamin pa nga mismo si Larry sa kanya. Ano naman kaya ang nag-udyok kay Larry na gawin ang mga bagay na yon? Napag-alaman sa investigasyon na sa pagitan ng September 2020 at sa oras ng pagkawala ni Maya, nagpadala si Larry ng higit sa 1,000 mensahe sa iba't ibang spellcasters at psychics. Bumili rin siya ng humigit kumulang 70 spell charms mula sa kanila at gumastos ng higit sa $1,000 o mahigit 55,000 pesos. Nang tingnan ng mga pulis ang bahay nila, natagpuan ng mga to ang isang libro tungkol sa panggagayuma. Araw-araw umanong nagpapadala si Larry ng mga mensahe sa mga mangkukulam
para ipakulam si Maya. Hiniling sa kanila na pahirapan ng kanyang asawa at kung maaari ay bigyan to ng matinding kapansanan para ganap na tong umasa sa kanya. Naisip kasi ni Larry na kapag may kapansanan na ang kanyang asawa at makita kung paano niya to aalagaan at papahalagahan at mapagtantong hindi niya to pinabayaan sa oras ng kanyang pangangailangan, ay mamahalin na siya ni Maya ng lubusan gaya ng pagmamahal niya rito. Sinabi ni Larry sa mga mensaheng ipinadala niya sa mga gumagawa ng inkantasyon na gusto niya ng pinakamalakas na kulam para itali sa kanya ang kanyang asawang si Maya magpakailanman para mahalin siya nito ng walang hanggan gaya ng pagmamahal niya rito. Gusto niya ng malakasang kulam na pipinsala sa katawan ng kanyang asawa pero hindi tatapos sa buhay nito. Kung titingnan ang lahat ng pangyayari, kung gaano unti-unting nawawala sa kanyang katinuan si Larry, talagang naging buo na ang desisyon ni Maya. December 2020, nagpasya na siyang hiwalayan na talaga ang kanyang asawa. January 7, 2021, ang unang araw na pinaniniwalaan ng mga pulis na tumawag si Maya sa abogado para sa pagkikipagdiborsyo. Sinabi rin naman ng nasabing abogado na iniisip ni Maya kung paano niya ibibigay kay Larry ang mga papeles. Nag-aalala kasi siya sa magiging reaksyon nito. Naisipan rin ni Mayang magpatulong sa isang kaibigan na doon na muna siya magkikituloy sa bakanting apartment nito bago niya idemanda si Larry. Pero ayaw ni Mayang iwan ang kanyang mga anak. Ayaw niyang nasa poder ni Larry ang mga bata pagka ibinigay niya rito ang mga papeles para sa diborsyo. Baka kasi ano pang gawin ni Larry sakaling kainin na naman to ng matinding selos. Sa bahay nila, nakita rin ng mga pulis ang isang maliit na altar na gawa ni Larry. Sa gitna nito nakalagay ang larawan nilang dalawa ni Maya. Pinahiran din ni Larry ng kanyang sariling dugo ang nasabing larawan at naglagay pa ng 4 na mga kandila sa gilid. January 23, may search warrant na ang mga pulis para halukugin ng husto ang bahay ng pamilya at dito nila natagpuan ang 16 na baril na pag-aari ni Larry. Napag-alamang 2 sa mga nasabing baril ay walang mga papel. 4 sa mga to na may lisensya ni Larry ang nawawala. At nang tanungin ng mga pulis kung nasaan ang mga yon, sinabi sa kanila ni Larry na isinanla ni umano ang mga yon sa kaniyang kaibigan at tiyuhin. May 2021, nakatanggap si Larry ng utos para sa mga nasabing armas. Kailangan niya itong isuko sa mga otoridad. Ito ay dahil sa nakita ng mga pulis na napapalibutan ng baril sa bahay ang kanyang mga anak. Posibleng paglaruan to ng mga bata kaya't sa takot na baka masaktan ng mga bata ang kanilang mga sarili, iniutos ng korte kay Larry isuko niya sa mga pulis ang nasabing mga baril. Bago mawala si Maya, naghahanda ang pamilya para sa kaarawan ng kanyang panganay na anak. Kaya noong January 10, 2021, nang hindi na sumasagot sa mga text at tawag si Maya, bumiyahe na ang kanyang kapatid sa Chula Vista para masigurong maayos ang lahat. Pero nang dumating, si Larry ang sumalubong sa kanya at sinabing nagkulong si Maya sa isa sa kanilang mga silid noong gabi pa matapos silang mag-aaway mag-asawa. Nagkulong lang doon at ayaw makipag-usap kanino man. Sinabi niyang galing sila ng kanyang bunsong anak sa dagat at pagbalik nila, nagkukulong pa rin si Maya. Hindi naniwala ang kapatid ni Maya sa sinabing to ni Larry, kaya't hiniling niya ritong kunin na ang susi para mabuksan na ang kwarto. Pagpasok nila sa nasabing silid, wala dun si Maya. Wala kahit sa ang kwarto sa bahay, pero nasa labas lang at nakaparada ang sasakyan nito. Tanging si Maya, ang credit card nito at lisensya lang ang nawawala. Pagkahating gabi nung araw na yon, nagsampa na ng nawawalang tao ang kapatid ni Maya sa himpilan ng pulisya. Pagka January 15 pa lang, matapos di nakasipot ni Maya sa kaarawan ng kanyang anak, nagpakita ng pag-aalala sa kanyang asawa si Larry. Bukod dito, January 8, isang araw pagkatapos mawala ni Maya, hindi nagpadala ng mensahe si Larry sa alinman sa mga mangkukulam. At pagka January 9 na ayon sa prosekusyon, nagpadala si Larry ng mensahe sa mga mangkukulam na itigil na nila ang pagkulam at simulang kulamin ang lalaking pinaniniwalaan niyang sinamahan ng asawa. Malinaw din na malapong umalis talaga ng bahay si Maya dahil hindi naman siya nahagip ng surveillance camera na umalis ng bahay. Maliban na lang kung dumaan to sa bintana o kaya naman ay sa likurang bahagi ng bahay dumaan. Gabi bago mawala si Maya, napansin din ng isa sa mga kapitbahay nilang mag-aalas 10 na ng gabi, nasa likod bahay pa rin at naglalaro ang mga anak ni Maya.
Nagulat ang naturang kapitbahay dahil 10 oras na at napakalamig pa nung gabing yon. Nakunan din sa CCTV ng mga kapitbahay mga 9:57 ng gabing yon ang siyam na sunod-sunod na malakas na putok. Espekulasyon ng mga pulis maaaring putok ang mga yon ng baril. Pero matapos ang pagsusuri ng audio ng video, hindi pa rin nila malaman kung ano talaga ang nasabing mga tunog na yon. Matatandaan na may napakaraming koleksyon ng baril si Larry. Pero may isa sa kanyang mga baril sa bahay ang nawawala at hindi makita ng mga pulis. Sa isang panayam noong January 2021, inamin ni Larry na nagkaroon nga sila ng matinding argumento ni Maya noong mga huling bahagi ng 2020, pero agad din naman umano silang nagkaayos. February 3, 2021, mag-iisang buwan simula nung mawala si Maya, tuluyan nang tumigil si Larry sa pagkikipagtulungan sa pulisya. At pagka July 22 ng parehong taon, opisyal na siyang pinangalanan bilang ang pangunahing pinaghihinalaan. Naniniwala ang mga investigador na tinapos ng 41 years old na si Larry ang kanyang asawang si Maya noong gabi ng January 7, 2021. Kumain at iniligpit ang wala ng buhay nitong katawan. Kinabukasan, January 8, buong araw na nakapatay ang cellphone ni Larry. Hindi rin siya pumasok ng trabaho at walang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang ginawa noong araw na yon. Nakunan din si Larry ng CCTV ng kanilang kapitbahay na nagmaneho ng kanilang sasakyan palabas ng garahe. Pero sa posisyong hindi hagip ng kamera ang likurang bahagi ng sasakyan. Umalis si Larry ng bahay nila noong araw na yon mga 6:45 ng umaga at umuwi bandang alas 6 ng hapon. Naniniwala ang mga investigador na maaaring alam ni Larry kung saan nakaposisyon ang mga CCTV sa paligid, kaya ganun niya ipinuwesto ang sasakyan at sa gayon ay wala siyang kaproble-problemang isakay ang wala ng buhay na si Maya sa trunk ng kanilang sasakyan saka itinapon. October 19, 2021, inaresto si Larry para sa pagtapos sa kanyang asawang si Maya batay sa circumstantial evidence at ibinigay ang legal na pangangalaga ng kanyang mga anak sa kanyang mga magulang. Kasunod ng kanyang pag-aresto, nanatili siya sa kustudiya ng walang piyansa. Para maiwasan naman ang karagdagang emosyonal na pinsala sa mga bata, pinagbawalan ng korte si Larry makipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Pero maraming beses niyang nilabag ang utos na yon. Tumatawag siya sa kanyang mga kamag-anak na siya namang nagpapahintulot sa kanyang makausap ang mga bata. Sa kabuuan, umabot siya ng mahigit 100 tawag sa kanyang mga anak. Ayon sa mga taga-usig, marami sa mga tawag ni Larry ay tungkol sa pagbibigay niya ng masasamang komento sa pamilya ni Maya o kaya naman ay ipinapabasa ang headlines tungkol sa kanyang asawa. Bilang resulta, lubusan ng pinagbawalan ng korte si Larry na gumawa ng tawag maliban na lang sa kanyang abogado. Gayunpaman, October 2022, muling pinahintulutan ng korte si Larry na makipag-usap sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng sulat. Bawal pa rin siyang tumawag at tumanggap ng personal na pagbisita ng mga to sa kanya. Para naman maipagpatuloy ng mga bata ang kanilang pag-aaral sa Chula Vista, iginawad ang kanilang kustudiya sa mga magulang ni Larry noong October 19, 2021. Gusto rin ng ate ni Mia na makuha ang kustudiya ng kanyang mga pamangkin, pero ayaw ng mga magulang ni Larry. Pinapayagan lang nila ang pamilya ni Mayang bumisita sa mga bata, pero gusto pa rin nilang makuha ang buong kustudiya ng mga pamangkin sa pamamagitan ng korte. Inutusan naman ng hukom ang mga magulang ni Larry na huwag pahirapan ang pamilya ni Maya sa pagbisita sa mga bata. At sa pagbisita, bawal nilang talakayin ang mga detalye tungkol sa kaso ng kanilang mga magulang. Sa kalaunan, naiwan pa rin ang kustudiya ng mga bata sa mga magulang ni Larry sa isang bayan kung saan ang lahat ay nagpapaalala sa kanila ng trahedya. June 20, 2022, naghain ng apela ang abogado ni Larry sa pagsasabing walang kakayahan si Larry humarap sa paglilitis. Pero lumabas sa resulta ng evaluation na kaya naman ni Larry humarap sa pagdinig. Sa panahon ng paglilitis, lumabas na nag-withdraw si Larry ng malaking halaga ng pera mula sa kanyang bank account. Marahil planong tumakas ni Larry o kaya naman ay lumipat sa ibang lugar para magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Sinampahan si Larry ng pagtapos sa kanyang asawa at bawal na pagmamay-ari ng mga armas. Nakatakdang maganap ang paglilitis sa unang bahagi ng 2024. Gayunpaman, maraming beses nang ipinagliban at binago ang petsa ng pagdinig. Marahil dahil sa circumstantial evidence lang ang hawak ng mga taga-usig.
Ibig sabihin ay hinuha lang na maaaring nauugnay sa katotohanan at hindi talaga direktang ebidensyang susuporta sa katotohanan ng isang pahayag nang hindi na nangangailangan ng karagdagang ebidensya o hinuha. Pero ano pa man, isang bagay lang talaga ang sigurado. Ang minsang masayang pamilya na to ay tuluyan ng nawasak. Nawawala ang ina at malaki ang posibilidad na wala na talaga tong buhay. Nasa bilangguan naman ng ama at malamang na siyang may kagagawan sa nasabing kalupitan at naiwan ng mga anak na walang mga magulang. 3 mga batang naiwang mamumuhay sa isang lipunan na magpapaalala sa kanila sa malagim na trahedya. Maging ito man ay ang muling mapag-usapan, maaaring dahil sa awa o pagdadalamhati.